tagal na namin kinakita ni Kim. Is 24 years ago, when I last, hindi naman, siguro teenager na siya, ate, ano, pinadala siya ni Ate Bella sa akin. So, hello. So, siguro nga tama si Riza Medina ay aking pinsan. So, siya anak po ni Auntie Mel Medina, na kung titingnan niyo po, hindi kami blood related ni Kim at ni Ate Dena. Si Auntie Melanie Medina ay anak niya si Riza. Doon po kami naging magpinsan. Pero si Ate Dena, doon naman po siya sa Medina side. So, si Auntie Melanie kasi in-law. So, wala po kaming connection ni Ate Dena whatsoever, but we are affiliated by affinity. I mean, we are close by affinity. We are relatives by affinity. So, pinagdikit lang kami through Riza. So, ako po ay andito, kahit hindi po ako blood-related kay Ate Dena, kasi tama po si Riza, ako po ang isang tao na makapagpapatoo sa talagang miracle ng Diyos. So, ako po yung nagka-training sa National Children's Hospital. It was 1993 or 1994. So, ako po yung tinawagan ng St. Jude Medical Center na ako po yung anak ni Dr. Mariano Ridon, nagmamay-ari ng St. Jude sa City. So, ako po yung tinawagan na may ita-transfer daw na pasyente na suffering from tetanus. Okay. Intractable ang seizure ng bata at halos nag-arrest na sa St. Jude. So, talagang wala na po akong talagang reason para tanggihan siya na hindi ko alam kung sino po ang kanyang pamilya. So, nireceive po namin siya, the patient who was then a 7-year-old female baby, ay 7-day-old female baby, suffering from severe seizure, who had an arrest episode, was transferred immediately to National Children's Hospital ng Manila, kung saan po ako nag-duty. During that time, I was shocked na nakita ko si Ate Dena. Yun pala, yun po ay kanyang anak. Si Kim po yun. So, nung time na yun, ora-ora, dun po sa emergency room, in-intubate po namin si Kim, kasi mamatay na siya. So, immediately we transferred the patient sa ICU. When we transferred the patient to the ICU, ako po ang nag-alaga kay Kim for the past 4 months. 4 months po siyang tumira sa Manila sa ICU ng National Children's Hospital. At si Ate Dena po, dahil napakabait ni Ate Dena sa amin nung kami bata pa dahil siya nag-aalaga, tinanggap po namin silang buo. Pinatira po ng aking mga magulang si Ate Dena sa bahay. Doon siya naglalaba. Doon siya kumakain na para siyang naging kasambahay namin, Ate. Forgive me for the word, because she took care of us. I'm your mom's first grandchild. Yeah. Si Ate Dena ay mama's first inaanak. So during that time, si Ate Dena halos nagpakaalila sa amin dahil ang kabayaran yon ay pinatira namin siya sa aming bahay. At during that time, ako naman po ginantihan ko siya. Sobrang inalagaan ko si Kim. Si Kim ay 3 beses nag-arrest. Ang ibig po sabihin nag-arrest, 3 beses po siyang namatay. Ako po'y gulat na every time na nagsi-CPR kami, buhay siya lagi. Siguro nga dahil yung miracle ng Diyos talaga sobrang overwhelming. Siya ang nakapagpalakas sa akin ng loob na ipagpatuloy ko ang aking training dahil ako rin po ay biktima. Pareho po kami ni Kim eh. Pareho po kami handicap. Sa lahat po ng mga nakakakita dito, iba po kilala ako. Ako
po'y nakakonfine sa isang wheelchair. Dahil ako din po, nung 1-year-old ako, nagkaroon po ako ng polio. At ako po'y din muntik nang mamatay. Ako po'y intubated. Ako po'y inalagaan ng halos 2 buwan sa Federal Mundo Hospital. Pero pareho ni Ate Dena at ng aking mga magulang na nandito ngayon, ang aking nanay, palakpakan niyo sila, hindi po nila kami sinukuhan. Tayo po'y nabubuhay sa karangyaan sa mundo. Kung sinong mayaman, silang tinitingala. Kung sino ang may kaya. Ako po'y isang naging doktor, hindi po kami mayaman. Ako po'y isang doktor, mayaman sa kaibigan, mayaman sa puso, na ang Diyos nilalagay po namin sa puso, at mayaman po sa miracle ng Diyos. Kaya palakpakan natin ng Diyos talaga. Kaya po pinili kong magsalita sa inyo sa harap na ito. Si Kim, kung titingnan niyo po, ang diagnosis ko po sa kanya noong unang time na ginamot namin siya ay cerebral palsy. Siya po ay with quadriplegia. Ang cerebral palsy, makikita nyo, natatamaan po ang motor system ng bata. Kasi po, because of tetanus. Nung nagka-tetanus si Kim, 3 beses po siya nag-arrest, so yung blood supply niya sa brain, nawala po. Kaya po makikita nyo, pareho kami, hindi ko po magalaw yung aking mga paa. Si Kim naman po, because of therapy, Ate Dena, right, na-recover niya ang kanyang motor development. Naapektuhan rin po ang kanyang brain kasi siya po ay pinanganak na may multiple intellectual delay. Kaya po siya hindi, at ang kanyang speech, nagkaroon po din siya ng speech defect. So yung speech defect niya po, hindi na po siya makapagsalita ng tuloy-tuloy. Pero dahil doon po, palakpakan natin si Kim kahit dahil sa kanyang handicap, siya po ay nakakapagsayaw at kumakanta din. Diba, Kim? At ang kanyang memory talagang hindi po talaga, yun pang na-develop sa kanya. She can memorize everybody, she can memorize yung lyrics ng song. At dahil dyan, Kim, sobrang proud kami sa'yo. Ngayon, 24-year-old ka na, imagine ako pa is 51-year-old. So, we are both together diagnosed with a fatal disease. We lost our lives, but we regained it back through God's glory. Kasi I think may mission pa ako. So, si Kim din, may mission siya. So, this kind of disability really inspires us to go along with life. So, ako po ay biniyayaan din ng kaswertehan dahil sa pagmamahal ng Diyos. Kasi po, ako po ay nakalakad din during that time. Nakakalakad pa po ako with the crutches lang. Yan, maswerte si Kim dahil nakakalakad siya without the support of the crutches and wheelchair. And I can also drive my own car. I can also dance. And with God's grace, I can also sing. And also, at 43 years old, I was blessed with a husband. I got married. And I delivered a baby. Miracle baby, palakpakan natin si Zia. Si Zia po, ang aming anak ni Papa Ace. Palakpakan natin si Papa Ace. Andun po siya sa likod. So kami po ay nagkaroon ng family na si Zia po ang aming bunga na aming pagmamahalan. At just like Ate Dena, binulungan niya ako kaya sobrang emotional ako. Sel, huwag mong kakalimutan banggitin na si Kim ang swerte sa buhay ko. Palakpakan natin yan. Kahit na wala siyang trabaho, she is being subsidized by the government to go on with life for Kim's fiscal management and also yung para mga lahat ng activities kaya nagagawa ni Kim. Right, Kim? No? At ganun din po, kaya po si Mama, i-break ko na yung ginawa ko, nakapagbigay ng leksyon kay Mama ng last birthday ni Mama, palakpakan natin. At, huwag magtatanggap iba, $300 daw. Sabi ko nga, parang dapat sa akin ata ay binigay. Yeah, pero just because we love Mama Judith and Mama Melly, palakpakan natin sila. Kasi they are the ones who took care of us. Dito ka, dapat nandito. Si Dr. Ridon